Pag-usapan natin ngayon ang pahayag ng isang kongresista na wala daw impeachment effort. Hindi nila itutuloy ang napapabalitang impeachment laban kay VP Inday Sara. So, totoo kaya ito? O, kung totoo, anong dahilan nila? Bakit hindi nila ituloy? Okay, dito sa Philippine Star na headlines ngayon, no active House effort to impeach Sara, lawmaker. Okay, so pahayag ni Manila Congressman Joel Chua, sabi niya, kahit ongoing na yung investigation sa Kamara tungkol sa paggamit ni VP Sara, alleged unlawful na paggamit sa confidential funds, there is no active effort from the House of Representatives to impeach the Vice President. Although, sabi ni Congressman Chua, may mga na-identify na sila na possible grounds for impeachment. Kaya lang, wala. As in, wala. Okay. So, sabi niya, there is none yet. Wala. What we are doing in this committee hearing, which the primary purpose is in aid of legislation. Really? Anong batas na i-amend nila? O anong batas na bagong gagawin? Wala naman silang sinasabi. Puros lang hearing. Ang tagal ng hearing na ito eh. Sabi pa niya, definitely, there are grounds for impeachment. But whether it will push through, that is something that we have to resolve among members of the Congress. Sabi niya. So, ano-ano ang mga grounds? So, ang mga grounds, sabi ni Congressman Chua, tatlo. Betrayal of public trust, graft and corruption, and then bribery. Yun ang posibleng grounds na nakita ng kongresista. So, sabi ni Chua na nalaman lang daw niya itong impeachment na ito, mismo kay VP Sara ang nag-announce. So, ating himay-himayin. Dapat ba nating paniwalaan si Congressman Chua na sinasabi niya no active effort o wala silang plano na impeach si VP Sara? Ano sa tingin niyo? Baka patibong lang ito para magkumpiyansa si VP Sara. So, posible. Or, baka totoo na hindi na nila itutuloy. Bakit? Baka natakot na sila itong pagkapanalo ni US President-elect Donald Trump. Posible kayang rason yun. Kasi alam naman ng lahat, it's an open secret na malapit na magkaibigan si US President-elect Donald Trump at saka si former President Duterte. Anong sabi ni US President nung unang bisita niya dito? I like Rodrigo very much. Excuse me. So, believe na believe si US President Donald Trump sa leadership, yung matigas na stand ni PRRD, lalo na when it comes to drugs. Kilala itong si Donald Trump anti-drugs. Ayaw niya ng illegal na droga. Sinasabihan daw niya yung mga anak niya nga, never take drugs. Never kayong mag-inom. Never smoke. Ganon daw siya. So, ano siya? Makaama. Amang-ama ang dating. Kaya no wonder na believe itong si US President Donald Trump sa ginawa ni PRRD noon sa kanyang war on drugs. So,
sana totoo na hindi na nila itutuloy. Sana naka-influence sa mga kongresista itong pagkapanalo ni US President Donald Trump na mag-isip-isip sila kasi may yung bali-balita lang ito na meron ng dalawang faction sa Malacanang. Ang isa, yung grupo ni First Lady Lisa, yung isa kay Speaker Romualdez, nagbabanggaan na kasi ang advice, mayroon silang foreign consultant advisor na i-stop nyo na yung paninira sa mga Duterte. Ganon daw ang advice ng foreign consultant. It's not good yung palagi nyo na lang ginigipit ang mga Duterte. So, baka ito na yung So, but anyway, baka patibong lang ito. In a way, naniniwala ako kay BP Sara yung nung nag-announce siya na sinabihan siya ng mga kaibigan niyang kongresista na maghanda ka kasi mayroong impeachment na niluluto laban sa iyo. Ako, naniniwala ko doon. Naunahan lang sila ni BP Sara. Naggulantang na lang sila bakit nalaman ni BP Sara. Baka kaya ito, nakapaghanda si BP Sara, ayun na. Nag-alanganin na. Another reason, bakit posibleng hindi na ituloy yung impeachment. Baka mahina yung ebidensya na nakalap nila. Kasi kailan pa yun? Last month, nagsabi na si ex-Senator Trillanes na naka-ready na ang mga articles of impeachment laban kay BP Sara. Ano pa? Yung sina Colmenares, sina Reyes, yung mga makakaliwa, nagsasabi na noon na talagang itutuloy nila ang impeachment case laban kay BP Sara. Bakit? Up to now, wala pa. So, isa lang ang posibleng rason dyan is baka mahina yung kanilang ebidensya. Mahinang ebidensya. Okay, another reason bakit hindi nila itutuloy. Nakikita nila na ngayong Congress na ito, walang sapat na bilang ng senador na pwedeng magdiin kay BP Sara sa impeachment trial. Marami pa ring senador na gustong tulungan si BP Sara. Kailangan ng ilan bang kailangan ng senador? 9 senators, alam ko So, dami pa. Bato, De La Rosa, Bato, Bongo, Padilla. Ayan. I believe si Tolentino, papabor pa rin kay BP Sara yan. Si Amy Marcos, Mag-inang Bilyar. Ito na. Cayetano. Marami pang mga tutulong kay BP Sara sa Senado kung ituloy nilang impeachment. Kaya iyan ang mga rason siguro na up to now hindi pa rin nila. Kaya yung kay Congressman Chua, na lang nila yun. Parang alibay na lang kasi wala. Posible next Congress. Depende sa resulta ng senatorial election. Kaya importante po na piliin nating maigi yung mga senador na iboboto natin. May mga nagtatanong, ano yung iboboto ko? Number 1 sa balota ko, yan siya, Attorney Vic Rodriguez. Sinasabi na ni Attorney Vic na posibleng i-impeach nila si BP Sara by next Congress kung maraming senador na manalo.
So isang rason bakit nagtumakbo si Attorney Vic is labanan ng korupsyon at tulungan si VP Sara sa Senado kung manalo siya. Yan, sina Marcoleta. Hindi pa ako Willie Ong. Yung mga... So, hindi ko pa na-finalize yung ano. Basta ang isang ano ko is, yung senador ko, dapat tututol sa ano, hindi siya boboto sa charter change at tutulungan niya si VP Sara kung matuloy ang impeachment case na plano ng mga kongresista.